ang lalayo nung kanilang mga ano, nung kanilang mga rebat sa ICC. O ngayon, sabi ni Attorney Claire Castro, no, galing sa palasyo, abogado ni Duterte sa ICC, chismoso. Chismoso! Oo naman, kung ano-ano mga pinag-iisip niyan. Biruin mo, sinabi, ang sabi niya, prosecutor ni Duterte nandoon sa Maynila. Sino yung gusto niyang patamaan doon? Ang ating presidente. Nakikialam na din siya sa politika ng Pilipinas. Totoo naman yung sinabi ni Atty. Claire Castro, nagmamalahari Roque na. Kaya di sana si Roque na lang ang kinuha nyo. Di ba? Sana pumayag na si Vice Presidente na si Harry Roque na ang kinuha nila. Dahil si Kaufman, malahari Roque lang din. Puro pinagsasasabi Harry Roque. Di ba? Hindi pa kayo nahirapan. O, kung ano yung sinasabi ni Roque, eto lang naman din sinasabi ni Kaufman eh. Mahal pa bayad. Ano sabi ni Takero doon sa kanyang vlog? Kalahating bilyon? Kalahating bilyon? Grabe ha. Laki unun. 500 million, mga kababayan. Sa abogado pa lang. O, abogado ni Duterte sa ICC. Chismoso. Pagkamahal-mahal ng bayad, tapos ang sasabihin lang ho, mga boss, chief, amo, sir, ayun nga, puro kung ano lang yung sinasabi ni Roque. Baka susunod nito, magsasasayaw na din si Kaufman eh. Bangag, bangag, bangag. Baka magkakagano na din to eh. Bangag, bangag, bangag. Oh, where did you get that? From Attorney Harry Roque. Gaganon. Pinagsabihan ng Malacanang ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na iwasang dumikit sa mga promotor ng fake news at itigil ang pagkakalat ng chismis. Oh, chismisan lang naman ho. Bumayad pa ng malaki. Imbis na rektahin yung mga depensa nila sa ICC kung ano-ano po ang inaatupag. No? Baka ikatalo to ni Duterte. Baka ikatalo. Magulo isip eh. Kung saan-saan lumilipad ang isip eh. Sinopla ni Presidential Communication Office Undersecretary at Palace Press Office Officer Attorney Claire Castro si Nicholas Kaufman ang British-Israeli na abogado ni Duterte. Kaugnay sa patutsada nito kung sino ang real prosecutor ng dating Pangulo. Tinanong kasi ni si Castro sa kanyang press briefing tungkol sa pahayag ni Kaufman na naging dahilan para sabihin nitong, is that you? Is that you, Attorney Harry Roque talking? No? You thought it was Attorney Harry Roque making such as comment? Oh. Dahil lahat ng naririnig sa kanya, panay po, galing lang kay Harry Roque. Dapat talaga si Roque na lang kinuha nyo eh. Hindi pa nagtampo sa inyo yan. Hindi pa nagmukhang kawawa si Roque kasi idinidiin ni Roque yung kanyang sarili para maging abogado ng dating Pangulong Duterte do sa ICC. Tapos ang ending wala. Mahirap naman din kasing kunin si Roque, no? Madami din ho ang tumatakbo sa isip niya. Baka tumatakbo sa isip niya yung Pogi. Oh, nasaan na kaya si Pogi? Tumatakbo sa isip niya, ano na kaya mangyayari sa akin kapag yung asylum ko hindi na-grant? Siyempre lahat ho yan makakagulo, mga kababayan. Kaya lang, yung nakuha nilang abogado, parang marites lang din, no? No, chismoso lang din daw. Parang nire-repeat lang yung sinasabi nila Roque. Dagdag pa ni Castro, anyway, it is very apparent and very obvious that Attorney Kaufman is being surrounded by fake news peddler. Sino ba nakapalibot dyan? Siyempre, unang-una si Inday Sara Duterte. Diba? Sunod si Harry Roque o kung sino pa man ang nandun. Si Robin Padilla. He doesn't know the timeline. He doesn't know the facts of the case. O, yari sila dyan.
Alam niyo ho ang mga abogado, mga kababayan, kagaya ho nito, no? Yung misis ko may inaasikasong kinasuhan niya. Tagal! Siguro ho, umabot ng 2 kalahating buwan bago po magsabi, "O sige, okay na." Kasi inaral muna ho mismo. No, hindi yung basta bigla na lang pasok. Inaral mismo nung law firm, mga kababayan, yung kaso kung paano nila idedepensa o kung paano nila makakasuhan yung kinasuhan ng misis ko bago sabi, "O sige, magkabayaran na tayo. Ito po yung ano namin diyan. Ito po yung acceptance fee namin diyan. Tapos ito po yung ano namin diyan. Bayad sa amin per hearing." Tapos nagpirmahan. Tagal, inaral. Ito parang hindi niya alam kung ano yung mangyayari talaga at yung nangyayari at kung bakit nandoon si dating Pangulong Duterte. Sabi ni Marinjo, may pagkabayot si Roque. Ano ka ba naman? Bigla mo pinasok yung bayot. Sabi ni Janelle Vanderhurst, mahilig sa bird flocks together. Sabi, grabe kayo. Ano sabi ni Super Lolo? Abogado ni Duterte nakikinig sa mga DDS kaya naging utak bulak na rin. Kawawa naman yung manong kriminal. Mabubulok na sa ICC detention. Yan po mangyayari talaga dyan kapag puro ganito po ang inatupag ng kanilang mga abogado at nung defense team nila. Mabubulok po talaga dyan yan. Hindi maidedepensa ng maayos. Madaming kung ano-anong cheche-boreche na inuuna. Hindi unahin yung depensa ng depensa. Pati yung judge pinagdiskitahan ho. Pati yung judge pinagdiskitahan. Ayaw namin sa iyo. Kala nyo Pilipinas siya, kala nyo magagrant ha. Wala. Basura ho. Mga bossing. Nakailan na yata silang nakailang tabla na yata sila sa ICC Sabi ni Rosalinda Calzado, huwag kalimutang mag-like. Ilan libo ba tayo? 1,650 viewers. Aba, sa 1,650 viewers, ibig sabihin, yung 1,200 plus DDS, hindi kayo nagla-like ha. Alam niyo po dito, mga kababayan, yung like lang na po ninyo, malaking tulong na po sa amin. No? Kahit hindi na po kayo magpalipad or kahit like lang, masaya na po kami dyan.